Okay, naging battalion commander ko ng 8th Infantry Battalion from 2011 to 2013 with our area covering the whole of Bukidnon and part of Lanao Sur, yung dalawang munisipyo ng Amay Manabilang and Wao. Or before it was called Bumbaran, ngayon ay Amay Manabilang na and Wao of Lanao del Sur. At that time, ang aming kino-confront was NPA. Majority of the unit was NPA, yung Front Committee 6. Noong early 90s or early 90s, or middle 90s, nabuwaba yung, kung makita natin yung number of NPAs from 20 plus thousand to yun. Of 88, 19 of peak nila, sir. Peak nila. Yeah, almost, sir, 1988. 1988. Umabot sila ng more than almost 30,000. And then by that time, no 1990s, naging around na sa mga 5,000, 5,000 to 8,000 na number na lang. No? But most of dito sa atin sa Mindanao, especially dito sa amin sa area ng Bukidnon, ang naging kasama nila sa bundok ay ang ating mga members of our indigenous people. Knowing the fact na nahirapan sila sa issues concerning itong nasa outside of the mountains, yung mga rural and urban areas, wala na sila masyadong makitang issues. Ang ginamit nila ng mga issues naman itong ancestral domain, no? And yung rape of the natural resources, yun yung ginawa nila. They were able to recruit mga members of the indigenous people, and initially naging successful yun dahil marami ang naging members ng indigenous people, and they call themselves noong time na yun Alimao. No? Alimao, which is a indigenous term for warriors, no? Or mountain warriors. No? Sila yun, yung grupo na yun. And dito sa Front Committee 6, may grupo rin ito sila na mga Alimao, tawag nila noon, which was then headed by certain Nonong Salusad. And when interview ko, sir, si Nonong. Nonong. Pero sige sir, kasi ito kasi tinitrace namin ni General Cuerpo kasi of course 1969 early 70s ang cadre and much of the fighters kasi ng NPA were UP. Sabihin lang natin activists, sir, mga intellectuals. Mga intellectuals. Oh, sir. And then ang na-recruit nila were mostly yung farmers or disgruntled, sir, hindi necessarily pa lumad noon yung target. Sa rural sectors. Sir. Women, farmers, yan yung, and fisher folks. Sir, na hindi pa yung taga-taas talaga. And then, yung campaigns of the 70s and 80s and the 90s, medyo dun na-decimate, sir, yung ranks nila. Pag-research nila ng yung sir, panahon na ng maybe siguro mid-2000s, and then yung panahon nyo, sir, kasi peak na rin nila yon. Yung sinasabi ni General Cuerpo ngayon na ang armed regulars na nila were the lumad mostly were the indigenous, yes. So members ng indigenous. Sir, and we can pretty much generalize that, sir, dito sa pretty much, sir, sa Davao area. Davao, sir, Davao. Zamboanga area, Surigao area, Bukidnon area. So ayun, yun yung mga kung saan yung mga major population ng indigenous tribes. No wonder, sir, pala nung panahon nyo as 8IB commander, naging center ang area nyo ng conflict because andyan ang Higao noon. Yes. Andyan ito yung grupo na tagus-tagusan, Agusan, Nisor, Davao area, yes. Bukidnon. And then ito nga yung panahon ni sir kasi malakas, pero as division commander mamaya sa finale ni sir, ano masabi natin, sir? We won. And then meron kaunti na lang, sir, pero that's when we won. Yeah. O sige, sir, 8IB muna days nyo.
yung experience ko doon was yung the surrender of Nunong Salusad to 18th Infantry Battalion. Pinili niya kami because it was also the last unit na naging naengkwentro nila nung time ni Lieutenant Colonel Den, si Mao Licudini. He was the battalion commander at that time. Naengkwentro nila yan si Nunong Salusad, and he felt betrayed sa kanyang mga kasamahan dahil iniwanan sila sa enkwentro. Iniwanan sila sabi kanya, iniwanan kami ng mga dagatnon or non-indigenous people members. No? Ganun ba, sir? Yun yung doon pala nagsimula yung ganun nila. So because of that, na exploit din namin noon sa 18th Infantry Battalion, we were able to identify the right person to talk to. Kasi palagi din namin sila na-encounter, small encounters but makita mo talaga na ayaw na nila yung malakihang gera. So and then efforts also ng dito na ito yung tulong-tulong na yung sinasabi nating whole of government approach. Nakikipagkwentuhan na tayo sa mga different stakeholders and mga relatives. Fortunately nakausap namin yung right person, which is Dato. And doon nakonekta kami sa grupo nila. It was not easy, no? Kasi at that time kasi napakarami niya ng kaso, yung grupo nila. And they were also afraid of yung kasamahan din nila na baka din sila, traitor din. So yung coordinations was not as easy as it was. But we were able to talk personally to him. I was able to talk to him personally, and inassure namin siya na ng safety ng grupo nila. So when they came down together with the firearms, initially nasa lang sila noon, around 40 with about 30 plus firearms ang binaba nila. But then nung nakita na nila maayos yung pakisama natin sa kanila, we housed them sa battalion at the time sa Maramag. Naglabasan pa yung iba. Babot ng almost 200 nandun sa batalyon namin. Yung kwento nga ng tropa nyo, sir, parang there came a time daw na mas maraming surrenderies doon sa batalyon kaysa yung tropa na. Parang, sir, mag-duty kami noon, medyo, na eh. Totoo yun. So, ayun nga, sir, ano ba yung spark na gano'n, sir? Ano yung... Kasi nga, siguro, isa sa nakita siguro nila, because I was real to them, no? Kung ano yung makaya ko, sinabi ko talaga sa kanila, hindi ko kaya kayong pakainin lahat. But I will try my best. So, kung ano yung makukuha ko, ito, classic na kwento ito. Pag nandun ako sa area, pagpapasok kami sa mga liblib na area, may makikita kang mga gulay-gulay dyan sa daan na mga reject nila. Kinukuha ko yun. Pinapano ko sa sakit. Ano natin to, pwede ito pang ulam na rin. So, pagdating namin sa batalyon, bibigay ko sa ito, may mga nakuha akong mga gulay, may nakuha akong mga prutas. Pag may magbigay ng mga prutas, bigay din kami sa kanila, and they appreciated yung effort namin na even small things, talagang binibigay namin sa kanila just to let them feel na we took good care of them, no? Mga maliliit na mga dilata kung saan kami mga hingi, kung mayroon kaming extra, bigay sa kanila, and dahil sa kadami nga nila, napagkakasya nila. I don't know how they did it, but pero dami, sir, kasi ang dami talaga. Ang dami talaga noon na may mga kaibigan ako na may mga piggeries. Yung isang kaibigan ko nagbigay ng isang baboy. Ang ni-require ko is i-cut nyo into small pieces, hindi yung malalakihan kasi talaga maubos. Nakaya namin for more than almost 2 months or 3 months yun na namin yun para mapakain lang sa kanila dahan-dahan. And they did not feel na abandoned sila doon sa camp. Every time na nandun ako sa camp after operation, pagbaba ko, pag nandun ako, I would always make sure that I would go to them, talk to them, makipagkwentuhan, hanggang sa siguro naramdaman din nila yung real efforts natin sa kanila, ang batalyon, and they fell in love with the unit, no? Ang hirap nga nilang
nung medyo na-arrange na sila, and then they would go back to their barangay, medyo hirap. Ayaw pa nilang umalis. Dahil sir, Dahil ano sa na rin. na sila talaga, na-attach sila sa batalyon. Anong nangyari ba noon sir sa mindset na ng ano? Kasi, di ba sir, noon, sorry sir, pero kasi hindi talaga tayo noon, di ako lumaki kasi sir sa Ranger ako lumaki, pero normally kasi sir, di ba, we did not have the patience noon. Ewan ko lang sir sa ibang unit, pero na-take care of the surrenderists. We call them surrenderists now, we call them FRs, former rebels. Pero ang nakita ko sir sa kaiikot ko sa mga batalyon, parang sila, parang friendship na ng mga batang tenyente, mga NCOs yung mga rebels. And in fact, we made them kafgos and ano. Ano yung sir nangyari rin sa mindset ng normal na sundalo at that time? Siguro tayo I believe nag-mature yung previous natin na yung ating previous way of looking at them, former rebels. Ang time natin, talagang kalaban kasi always combat armed engagement palagi natin sila nakasama, no? So armed engagements. So every time makikita tayo nung kabataan natin, we think of them na mga kalaban ito mga ito. But eventually develop into we started to engage them and to understand, to talk to them and understand them. Na yung pala, mga biktima rin sila. Biktima rin sila ng people who took advantage of siguro lack of information nila. So, tinagdagan sila ng mga wrong information and niradicalize sila. And became part of the group na. So, when we talk to them, nung nakausap natin sila, and naintindihan natin yung kung saan sila nanggaling, we realize na hindi ito, tao din ito na kailangan natin din ipaintindi sa kanila through deeds and words na tayo, sundalo, ang army, is their friend, their ally, their friend. So doon talaga ang siguro nakita rin ng mga junior officers na ganun na-develop na ito, and until now siguro ito na ngayon mga younger generations, hindi na ganun ka radical yung tingin natin sa kanila. Ang kanila ngayon, ang tingin na nila, these are Filipinos that needs help. O nga sir kasi meron ako na interviews, marami ng Abu Sayyaf, marami ng BIFF, maraming NPA, pero parang kuminsan yung nakukuha din nila ang sympathy kasi ng ating kababayan because yung nga sir, parang sabi nyo nga, lumalabas din sila na biktima rin talaga sila ng of course, lies. Yes, that's correct. Na deception and lies. Deception and lies. Ano mahirap dito, maraming namatay, both sides. And yung wasted years din nila, wasted decades. Yeah. So, yun. Pero yung nga sir, they found a welcoming organization, army organization nung pababa na sila na kasi I never imagine sir na ganun kadami yung surrenderists or FRs sa isang battalion headquarters. Pero yet nandun yung trust Paano yung kinuha yung trust nila sir? Iba yung sa indigenous people, when you get the trust of their datos or their leaders, madali na lang yung mga followers nila, madali na lang. Yung pala ang difference, sir, di ba sir, ang first generation nila, farmers, individual farmers. So may individual motivations and interests. Ito, sir. Ito, their dato. Yan ang, doon sila nakakabit. And kung medyo hindi mo ito pinag-aralan, hindi mo yun ma-appreciate. But kami nung kasi medyo sa tagal na rin namin siguro sa atong NPA na issues and then sa schools na naintindihan natin na may iba silang way of yung kanilang pamumuhay na pag makita mo, makuha mo, you get their trust immediately.
At saka grupo, sir. Yeah, at saka grupo yan na bababa. Yes. Hindi yan yung parang... hindi, individual. Hindi, Di ba, sir? Unang individual, yun Oo. pala, sir, ang nangyari. Yun pala ang nangyari. Pero, sir, let's not discount din, without mentioning our tactics, sir. Kasi much of many of the interviewees na NPAs would say, sir, na-pressure kasi kami sa bombing tactics. Sige nga, sir, without mentioning the tactics, sir. Because yung mix na yun, yes, sir. so, we move up na one notch higher. No? Nung battalion commander ako, medyo hindi pa ganun ka yung technology, no? Hindi pa ganun talaga. But nowadays, mas precise, I should say. Mas precise. Mamaya, sir, yung division commander na kayo kasi nagamit nyo to the max yun. Mas precise na kasi ngayon. So, before, siguro, hindi sila takot because of, hindi basta-basta sila matatamaan. But, yun nga, yung pressures na nakita nila dahil ngayon precise na nga, hindi naman ito bago, but naging precise na yung natin, yung ating targeting and isa na ito sa mga nagpapahirap sa buhay nila, including yung dati kasi very easy ang kanilang connection with their mass base. No, napakadali ng mass base na nila. Actually yun ang bumubuhay sa kanila, mass base. But when we cut off yung mass base na sa kanila, plus I think na nagising ang mga tao na talaga ngayon na iba na yung pinaglalabanan nila. Hirap na sila sa mass base. Hirap sila makipag-connect na sa mass base, and that goes down to hirap sila sa kanilang logistics, hirap sila sa kanilang food, and hirap sila sa pagtatago. Kasi wala na mahirapan silang wala na magtatago sa kanila. Pero, sir, ano yung kwan? Ano rin yung inflection point? Kasi dati, kaaway yung mass base, di natin makuha-kuha. Therefore, we don't get the precise information we need. Pero tama, sir, kasi lahat na na-interview ko ng 10th Dib, dito ngayon sa 4th Dib, sabi nila, sir, nung sa likuran kami ng masa, natalo na kami. Dito natin makita yun, very effective yung siguro, na ito, after battalion commandership po na ito, yung campaign plans nowadays mas effective na because it includes already answering through a multitude of coordinations of the different government agencies, answering so many issues sa mga lugar. Marami tayong may example dyan. Ang isa sa pinaka-madali would be the construction of roads inwards towards their mga communities. Talagang malaking tulong yun sa kanila na nakita nila na mas madali yung commodities sila mapababa sa market. So that really helps, sir, yung mga farm-to-market roads na gano'n. Isa siya sa mga yung LCAC projects, yan ang nakita talaga natin nag-change sa game ng Really, sir? Talagang oo. Ano siya, and then yung kasi yung campaign plan na yon, clear, hold, consolidate, yung CHCD, until now ginagamit yon, no? So meaning the campaign plan over time being used has been successful. Kay you've been using it for not only for 1, 2, 3 years, but more than that, no? Until now. Ang mass base nung matanggal sa kanila effectively, doon din makita mo nga hirap sa recruitment. Food sir. Talaga. Wala na. Yun. Yung logistics nila, armaments, hirap sila. And you see a number of firearms being buried kay wala namang bala na. Wala na rin magkakarga. Yung sir, yung masa nila. Pero ano, sir, I mean, I was in GHQ kasi chief ako dati ng Peace and Development Center. Ewan ko ang tawag na sa kanya ngayon, sir, SOT Center dati.
At the time, mga 2011 eh. And at the time, sir, ito na yung niluluto na talaga yung, di ba sir, dati, ano ba ang tawag natin dati? Pero ngayon kasi noong panahon na yun, ito na yung whole of nation approach. Oo. Dito nag-bloom, sir, kasi na si whole of nation approach. Sige nga, sir, comparing yung lieutenant days nyo na bagbagan, pero may attempt na rin tayo to coordinate noon. Pero nung battalion commander kayo, sir, paano na nun, sir, yung linkages with everyone? Nung lieutenant days, 1990s, no, small programs lang yun talaga. It did not make a dent, no. Makita mo talaga yung may attempts, but Request lang tayo nun, sir, di ba? It did not flourish kasi hindi siya sustainable. Magdidepende lang yan din sa whoever will be the leaders na pinuntahan mo. After that, kung mag-change yung leaders doon, wala na naman yan, makalimutan. Comparing it now, nandiyan na yung kasama na siya sa RPOC, Regional Peace and Order Council, very, very strong na ngayon. Yung RDC, Regional Development Council, natin dito, napaka-strong na rin, no? Napaka-strong ng samahan. And connecting all the kakayahan ng ating government agencies. Unique kakayahan, unique capabilities and resources. Sir. And putting it side by side with mga problema, issues, nasasagot na ngayon, dahan-dahan nasasagot ang issues, regional issues. And this really greatly helped yung realization ng communities na hindi pala tayo, nandiyan pala yung government, no? Hindi tayo kailangang mag-akyat sa bundok para marinig ng gobyerno. And very ang pag-respond sa mga issues, pinag-isipan talaga ano ba talaga ang pinaka-critical dapat na masagot kaagad dito sa atin sa region, example din sa region 10, no? And doon nasagot itong mga hindi naman buo 100% nasagot yung issues, but majority of the issues were answered already by yung itong effort. Hindi lang naman to AFP AFP initiative, but really it was the conglomeration, no, of the different government agencies, international, national organizations, with the leadership of the civilian leaders, no, na side by side working with the military commanders. Yun talaga ang napakalaking changes ngayon. And this is very pakita mo ito dito sa Region 10, sa Caraga region, makita mo talaga yung Davao, sir. Ganda rin. Davao, yes. Davao, ganda rin. Davao, yan, isa pa yan sa mga makikita mo na napakaliwanag na example. Sige nga, sir, to use our favorite phrase, case study sa Asian Institute of Management. Sige nga, sir, yung how did you get the provincial government of Bukidnon? Kasi Bukidnon lang naman kayo nun, sir, as Ibayde at saka Lanao Sur, pero mainly Bukidnon kayo. How did you get them to be on our side? Kasi yung panahon kasi, sir, na 70s, 80s, medyo nun kasi na army lang yung trabaho kasi, hindi tumutulong yung local government, blah, blah, blah. Pero nung time kasi nung Batcom na kayo, sir, either they felt compelled to help or it was already in their interest to help the army and the other security sector guys to end the insurgency. I think realization din ito ng mga civilian leaders din at the time, no? Nakita nila potentials ng kanilang province, and then they know the issues, so they work with us together, and naging yung relationship namin with the government of the province ay when you go to them during meetings, formal meetings and informal meetings with them sa kanilang opisina, na i-relay mo sa kanila immediately yung mga concerns ng buong province. Oh, sir. And
dito nila napapag-usapan sa province kung paano tayo matutulungan sa mga issues, especially sa mga, lalo na sa mga itong mga areas that are hard to reach, na mga lugar. And noon yung mga government program, caravans, yan na dadahan-dahan na nating nagawa yan. Unfortunately ng time na yun, yung mga daan pa ginagawa pa. But nowadays talaga, dahil doon sa very easy access na, yung pushing the government towards yung mga hard to reach areas pa noon ay yun, isang napakadali na ngayon. And ang government talaga has realized it na napakaganda yung realization nila ng whole of government approach. Talaga, sir. Talagang ano nila, it really sunk in Yes, that they have to be part of it. They have to allocate resources for it. And maganda kasi dito rin na yung aming relationship, especially sa mga civilian, yung talagang ano sila, yung ano yung tawag nito, they realize na yung importance nila sir. na importance nila. Kanilang office, kailang organization, important sila dito sa peace and order issues ng province. Yung nga sir kasi at the end of the day, dati kasi sir, parang kami lang tayo, army diba, lang. sir? Pero nakita ko nga, inikot ako sir ng 8IB doon sa, yung isang resort doon sa Kibalabag, na sir, center dito tayo ng gira-gira. NPA yan dati. Yes, sir, totoo yan. Tulog-tulog kami doon sir, na parang, sabi niya sir, pero pinagsalita ko nga yung CEO doon sir, tsaka yung resort owner. Now you are seeing the dividends of peace. Yes. Noong kasi sir, parang masyadong dark na hindi mo makita yung end ng ngayon nakikita na. Okay sir yes sir. So, yung pala sir nakita rin ng local governments na if there's peace, ayan na. Yan, na-realize nila yung opportunities nila sa kanilang province. Opportunities, that's the right word sir. Kita nila. That's the right word na army, it's our job. Pero once we establish peace, yan na. Yan na. Next would be, yan na. The province would be the one, the first na makuha nila yung resulta ng peace. May students of insurgency watch this series. I will call this the golf course series with the generals.